Number 1 si PRRD sa isang survey, tapos sa ibang survey, ni hindi man lang siya kasali. Ito ba ay isang obvious na pamamaraan na nagsisimula na ang mind conditioning? Kinokontrol nyo na yung tao. Actually, may narinig pa nga akong isang vlogger eh. Hindi ko na sasabihin. Kasi kawawa na, bugbog sarado na kay Sas eh. Siya, naniniwala siya di umano dito sa survey na to kasi talagang tinamaan si Sas ng problema ng binabato sa kanya ng confidential funds. Ganon. So, ganon na ang atake. Alam mo, pansinin yung mabuti, ha? Yung mind conditioning, tapos obserbahan nyo yung mga vlogger nila. Especially yung mga nasa top tier. Pag inobserbahan mo, iisa tono, confirming the survey. Ang palabas nila, dahil marami ang ayaw sa China, I therefore conclude, kaya sila bumaba sa survey, kaya sila nawala sa survey. At ang tono niyan parehas. Pansinin nyo sila. Kaya nga sabi ko, etong mga ito talaga. Kunwari, pababanatang konti si speaker. Pagdating sa huli, kinarga na. Di ba ganyan lang din na sinabi ko nung kay Attorney Roque? Nung si Attorney Roque hindi pa bumabaligtad ng todo, kunwari babanatan, tas pupurihin sa dulo. Kaya watch out for this. Ito na ang kanilang mind conditioning. Wala na ang Duterte, bumababa na ang mga Duterte, wala na silang galamay ng Duterte, at yung kanilang pagiging oposisyon ay hindi na nila kayang mapanindigan kasi mahina na ang karisma, mahina na ang magic. Sinabi po yan ng isang dilawan, kinonfirm ng isang pulahan na vloggers. Papansinin nyo, again, yung kumpas, parehas na. Confirming the survey. Kaya nakakatakot po. Mag-iingat po kayo dyan. Ha? Mag-iingat kayo sa galawang ganyan kasi yan na po ang idudulo nila. And in my opinion, may kamay po dyan si Romualdez. Tatandaan nyo ha, may i-discuss ako sa inyo. Napakalaki ng motibo sa pagkilatis sa sinasabi ng isang tao. Bagamat hindi ito ay black and white, pero malaking bagay yan. Yung motibo. Tingnan nyo po, magkoconnect yan. Mamaya may ipapakita ko sa inyo. A very good example ng dahil sa motibo na booking. Mamaya po. But for now, ito tingnan ninyo. Lahat ng yan para sirain ang plano ng mga Duterte kung sila man ay nag-iisip maging oposisyon. Alisin ang loob ng mga DDS. Sabi pa nga nitong vlogger na ito eh. Again, di ko na siya babanggitin kasi bugbog, kawawa na kay Sas. Bugbog sarado dun sa babaeng si Sas. Kalalaking tao na bugbog. Ganito yan. Sabi pa nga niya, kawawa. This is not his exact words, pero parang kawawa naman ng mga DDS. Wala na. Parang ganun. No. So, kita nyo ha. Yung mind conditioning ng kanilang tactician, ng kanilang kumukumpas, iyon. To discredit the strongest name. Una pa lang yan eh. Una pa lang, katatapos pa lang ng eleksyon,
Alam na natin ano ang matunog na pangalan bukod sa Marcos. It's Duterte. At ano sinasabi natin dati? Habang palapit ng palapit ang eleksyon, bibirahin ang pangalang Duterte. Pahihinain ang pangalang Duterte. Ngayon, lumalabas na. 'Di ba? Importante 'yan. Para malaman mo ang motive ng isang tao, I will keep on repeating this. Time will reveal. Ganyan ako kumilatis ng tao eh. Pattern. Tingnan mo ano ba ugali ng tao, ano bang pattern nito. Ito bang vlogger na 'to pababali-balimbing? And then time will reveal. Importante 'yan. Kasi ang isang tao madaling magsalita ng, "Ay, susuportahan kita." Malalaman mo lang kung talagang susuporta 'yan in time. Magkakaalaman 'pag pinadaan mo na 'yan sa oras, sa time. Kasi madaling magsalita sa simula, tingnan natin kung kayang tapusin. And here we are. Nangyayari, pababagsakin ng Duterte. That's the main plan. Naniniwala naman ako na ang pagkakamali ng mga bumabato kay Inday Sara, napakatagal pa ng eleksyon. Kahit anong mangyari, makakabawit pa si Inday Sara dahil meron pa siyang mahigit kumulang 4.5 taon para makabawi. No? Pero ganun pa man ha, bagamat bumabanga ang lahat. Sabi dito ni Sean Sanpay, Coach Oli, may mga trolls pumasok sa Pro Duterte vloggers. Kunwari sila DDS, yun pala mga pulahan at dilawan. Dati na yan. Election pa lang, ginagawa na nila yan. Kaya yung kamay, ramdam na ramdam ko eh. Hindi lang naman po si Inday Sara, no? Pati po si Presidente PBBM, si Vice President Inday Sara pa rin ang may pinakamataas na approval at trust rating sa lahat ng mga namumuno sa ating bayan. So dun sa mga pinupukol ang VP Sara, well, bahagi lang po kayo nagtagumpay, pero bagsak din si PBBM. Ang hindi kasi naintindihan ng mga pumupukol kay Inday Sara, unang-una, talaga naman pong nagbigay si Inday Sara nung huling eleksyon at talagang pinili na lang niya na suportahan si PBBM bilang isang presidente. Iba na tono ni Roque, no? Iba na. Dalawa, dahil mas mataas ang boto ni Inday Sara kaysa kay PBBM, ano ibig sabihin nun? Dinala rin ni VP Sara si PBBM sa pagkapanalo. Kaya pag pinukol nyo si Inday Sara, pinupukol din nyo ang kanyang ulo na si PBBM. Parang hindi nila nare-realize yun eh. Na package deal itong Uniteam eh. Kaya nga Uniteam ang inilek eh. Kaya kapag ikaw ay pinukol mo yung isa, apektado rin yung isa. Pero siyempre, dahil mahirap ang buhay at inamin naman talaga yan ni PBBM, kaya rin bumagsak ang resulta, ang trust at approval rating ni PBBM. At siyempre, kasama rin niya yung kanyang kapartner. Kaya nga po ako nananawagan ako. Kaya nga, again, kaya nga ang panira talaga dyan si Speaker Romualdez. Ito inaantay natin. Sana tanggalin ni Marcos. It's about time magsalita si Marcos. It's about time gumalaw siya, ipakita niya yung suporta niya kay Sara. Antayin natin yan kasi malayo pa naman. Ako naniniwala ako pinag-iisipan niya ni Marcos na dapat niyang tanggalin si Speaker. Kasi alam mo si Speaker Romualdez, nang dahil sa pangarap niya, kaya saktong-sakto yung tinawag sa kanya eh, na tambaluslos. Yung in your dreams, don't be tambaluslos. Dahil sa sobrang laki ng ambisyon nitong si Tamba, nakalimutan niya na, yung tira niya kay Sara, tinatamaan din si Marcos. Tinatamaan yung Uniteam. Kaya dapat ito si Romualdez talagang sibakin na niya yan. Tanggalin na yan. Panira po yan. Tapos may survey pang ganito. Bagsak silang dalawa, tapos si Romualdez ano. O di ikaw na sikat. Nakakapagtaka. Ang laki ng binagsak ni Sara at ni Marcos. Si Romualdez pataas. Sabi talaga mataas ang ambisyon. Magaling. Magaling, magaling, magaling. Magaling ang direktor nito. Ha?
Napaka ay naku. Ewan ko, para sa akin, tanga na lang ang maniniwala diyan sa survey na 'yan. So, ibig sabihin, doon sa mga matataas na posisyon, yung 4, President, Vice President, Senate President at saka Speaker of the House, yang 4 na 'yan, ang pinakakinikilala ng mga taong bayan ngayon na pinakamaganda ang ginagawa ay si Speaker Romualdez. Ano bang ginawa niyan kung hindi lang dumikit kay Marcos? I mean, real talk. Ano bang ginawa niya? Nag-promote ng ano, na may namigay siya, na galing sa pera ng taong bayan, galing sa DSWD? Pera niya ba yun? Meron siyang hindi mapaliwanag sa Okada, yan ang binabali-balita. Yung hamon, takot siya. Hamon ni Tatay Digong sa kanyang audit, takot siyang labanan. Hindi siya makasagot. Nagtatago siya sa pantalon ng mga kasamahan niyang congressman, sila ang pinasasagot. Ang dali-dali naman ang hamon ni Tatay Digong, 2 sila kasama si Sara bukasan. Simple lang, bakit hindi tanggapin ni Romualdez yung hamon? Tapos lumalabas siya pa ngayon ng mataas sa survey. May ano yan, bolahan? Bida? Bida ka. Galing sa'yo, kwento mo yan eh.